Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ay may kakaibang kwento ako na gusto kong ibahagi sa inyo. Ito ay isang tunay na karanasan ng aking lolo noong siya ay bata pa sa probinsya ng Capiz. Sa aming lugar noon, may mga pamahiin at kwentong bayan na dapat sundin. Isa na rito ang hindi dapat paglabas o paglibot kapag palubog na ang araw. Ayon sa matatanda, ito raw ang oras kung kailan lumalabas ang mga nilalang na hindi dapat makita ng mga tao. Noong mga panahong iyon, madalas marinig ng mga tao ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Sabi nila, ang mga ito raw ay may kakayahang magbago ng anyo at maaaring magpanggap bilang mga karaniwang hayop. Ngunit may isang palatandaan, kapag ang kanilang tinig ay maririnig sa malayo, ibig sabihin, malapit lang sila sa iyo. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, narinig ng aking lolo at ng kanyang pamilya ang isang kakaibang tinig sa malayo. Hindi nila ito pinansin sa una, ngunit nang biglang tumahimik ang tinig na iyon, may narinig silang ingay ng baboy sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahang lumapit ang aking lolo sa bintana para silipin kung ano iyon. Sa kanyang pagkagulat, ang baboy na iyon ay unti-unting nagbago ng anyo. Hindi na ito isang karaniwang baboy, kundi isang nilalang na kinatatakutan ng marami. Ang aking lolo-lolo, na matapang at may malakas na paninindigan, ay sumigaw, "Kilala kita! Humanda ka!" Agad niyang kinuha ang kanyang itak. Ngunit bago pa man siya makalabas, ang nilalang ay bigla na lang naglaho sa dilim. Ang kwentong ito ay isa lamang sa maraming karanasan ng aking pamilya sa Capiz. Hindi man natin lubos na maipaliwanag ang mga ganitong pangyayari. Nagsisilbi itong paalala na may mga bagay sa ating kapaligiran na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa mga ganitong kwento, hindi natin layunin na maghasik ng takot. Sa halip, ito ay nagpapaalala sa atin na igalang ang mga pamahiin at tradisyon ng ating mga ninuno. May dahilan kung bakit sila nagbibigay ng mga babala at payo. Hanggang dito na lang ang aking kwento para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. May mga katulad ba kayong karanasan? Ibahagi ninyo sa comment section. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Ingat po tayong lahat.